Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, may bago na naman pong kalokohan. Itong si Bato de la Rosa. Actually, itong si Bato, namumuro na ito talaga ka-coffee. Hindi ko na lang alam kung mananalo pa ito. Grabe ang ugali ni Bato. Senador to ka-coffee. Actually, hindi ito first time na nangyari. Itong stroke survivor, kahit anong ugali pa niyan, ni Percival Sendanya, si Representative Percival Sendanya, si Percy, ka-coffee. Kasi yung mukha niya, di ba? May kapansanan. Actually, kapansanan ba yan? Stroke survivor kasi siya. So, itong kwento ni Percy, kwento yan ng lahat ng stroke survivor dito sa Pilipinas na hindi talaga balanse yung features ng mukha. Sabi ni Bato, mukhang nasapak yan eh. Halika dito at sasapakin natin yan para mapantay. Senador yan, ka-coffee. Kung normal na tao, actually, hindi nga acceptable yan eh. Mas lalong hindi acceptable kung ikaw ay senador, ganyan yung ugali mo. Hindi yan yung first time na sinabi ni Bato. Marami pang instances na ganyan yung ginagawa ni Bato. Yan ba dapat pamarisan? Ang isang senador? Ininsulto ang lahat ng stroke survivor? Ininsulto ang mga may hindi balanse na features ng mukha? Aba, mag-isip-isip na tayo. Hindi dapat manalo to na pagka-senador kung ganito ang ugali. Anyway, sige. Alamin natin yung punot dulo nitong issue na to. At nagsalita na rin po si Bato dyan. Of course, nagsalita si Congressman Percy patungkol dito sa pang-iinsulto sa kanya ni Bato. Nasa headline po ng Inquirer.net, De La Rosa draws flack for mocking stroke survivor Sendanya. Tingnan mo, parang pinagtatawanan mo lang yung mga stroke survivor eh. Hindi talaga nag-iisip to si Bato eh. Ura-urada ito ka-coffee. Kahit, napakaraming cases na ganyan ang ginagawa ni Bato. Sabi niya, and I quote, "Yang mukha mo, sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi." Nako, kaya sanay na sanay sila eh. Kapag ngiwi yung mukha, sabihin nila bangag. Mga DDS, ganyan na rin yung ugali eh. Nahawa na rin sila kay Bato eh. "Yang mukha mo, sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi." Senator Ronald Bato de la Rosa said in a comment under Inquirer.net's official social media card featuring Akbayan Representative Percival Sendanya's remarks on Vice President Sara Duterte's reaction to her impeachment. Sabi pa ni Bato, lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Tama ba yan? Senador yan ha, tapos yan ang sasabihin mo, halika rito, sapakin kita para maging balanse yung mukha mo. Ang tapang naman ni Bato. At tama ba yan? Acceptable ba yan? Definitely hindi yan acceptable yung ginagawa ni Bato. Siyempre, kung Percy, nagsalita siya dyan. Nagsabi siya ng kanyang opinion dyan. O, nasa Inquirer din yan. Nilabas din yan ng Inquirer. Sabi niya, sabi sa headline, Sendanya claps back at De La Rosa. Bring that bravery to China and International Criminal Court or ICC. Tama. Ang tapang pala ni Bato eh. Ang problema, parang ganyan din yung sinabi natin ni Tatay Digong eh. Pare-pares lang sila ng ugali eh. Oh, magje-jet ski tayo papunta dyan sa West Philippine Sea. Ano nangyari? Diba? Puro yabang lang. All barks, no bite. Oh, ganyan si Bato. Ang tapang ni Bato. Halika rito, sasapakin kita, sabi niya. Oh, pinatulan siya ni Kong Percy dyan. Atrasan ka ba niyan? Atrasan ka ba niyan? Akbayan Party List Representative Percival Sendanya on Saturday clapped back at Senator Ronald De La Rosa De La Rosa's alleged threat to punch the former, saying that the senator should take his bravery to China and the International Criminal Court. Diyan niya ilabas yung kanyang tapang. Diba? Wag dito. Ano mapapala niya dyan? Tsaka anong kalaban-laban sa kanya resendan niya? This came after De La Rosa allegedly commented under the post of Inquirer.net on Friday on Sendanya's reaction to Vice President Sara Duterte's remark that losing a partner is more painful than being impeached by the House of Representatives. Kasi natatandaan niyo, di ba? Sabi ni Sara Duterte, nag-press conference siya, sabi niya, pag ang pagkaka-impeach sa kanya, mas masakit pa nga raw yung hiniwalayan siya ng kanyang boyfriend o ng kanyang partner. So, nag-comment si Sendanya dyan. Ang mahirap dito sa kampo ng mga DDS, sa kampo nila Sara, sa kampo nila Bato, nahuhuli sila eh. Kasi hindi compose eh, hindi controlled eh. Ura-urada magsipagsalita, wala bang strategy? Kung anong maisip sasabihin, hindi ba nag-iisip? Tingnan mo, kuya napapahamak si Sara Duterte dahil sa ganyang ginagawa niya eh. Oh, tama ba naman? Nakukontrol sila ng emosyon nila. Or baka naman talaga ganun yung ugali. Tingnan mo yung press briefing ni Sara, yung pinagmumura niya yung presidente, pinagbantaan niya yung presidente, si First Lady at si Martin Romualdez. Sabihin nila nadala lang ng emosyon. Hindi kayo dapat maupo.
sa matataas na pwesto. Kasi kung presidente ka, hindi ka dapat madadala sa emosyon. Ang decision mo based on merit, based on argument. Hindi ka pwede, ay nadala lang ako ng emosyon, nakipag-away ako sa sa Amerika. Nadala lang ako ng emosyon, nagalit ako sa Germany. Hindi pwedeng ganun. Kung ganyan si Sara, ganyan ang mga DDS, hindi pwede kayong humawak ng mga posisyon. Dahil nadadala lang kayo ng emosyon. Yung decision nila dahil sa emosyon. Weak yan. Hindi dapat laging ganyan. Yes, may mga instances na nangyayari sa atin yan. Tayo, hindi tayo mga politiko eh. Pero pag sila, humahawak ng matataas na pwesto, ang decision dapat nila by merit. Balansehin nila yan. Common good. Check ninyo. Hindi yung dahil sa nadala sila ng emosyon. Naku po, nahuhuli kayo dyan. In the post, Saldana said that the impeachment is not a matter of romantic relationship but of public accountability and liability. May punto nga naman. Si Saldana sa sinasabi niya, nadala ng emosyon si Bato, kaya nag-comment siya dun. At mananapak na naman siya. Screenshots of Senator's comment made round online, but the comment cannot be found under the original post as of this writing. Binura niya. At aminado naman siya, nag-apologize nga siya. Mamaya pag-usapan natin yung kanyang apology. While Saldana did not name De La Rosa, the House Representative said that a senator wanted to punch him. Yari ka dyan, pagtulungan ka niyan. Kahit sabihin ninyo, hindi yan strong. Kasi ang definition nila ng strong, dapat bulky yung katawan. Dapat malakas magmura. Dapat malakas yung boses, Malabato De La Rosa. Yan ang definition nila ng strong. Sabi ni Saldana, sasapakin daw ako ng isang senador, ang tapang naman ni Kuya. Sana ganyan din siya katapang laban sa China sa West Philippine Sea at sa pagharap sa ICC, sabi ni Saldana sa kanyang post. In a separate expose, Saldana then said, tabingi ang mukha ko dahil ang baklang ngiwi na ito ay stroke survivor. Kasi baklang ngiwi daw, nakaganon daw yung mukha eh. Kaya tabingi yung mukha. Nilalait-lait niya yung ganyan tabingi. Senador yan ha, ka-coffee ha, senador yan. Ganyang kabastos yung bunganga. De La Rosa previously said that he is already fed up with all the aggressions of China in the West Philippine Sea, but declaring a war against the country is not possible. De La Rosa was also named by the ICC as one of the 5 suspects behind the bloody drug war under the past administration of Duterte that claimed thousands of lives. O baka nga ganyan yan. Kasi congressman na yan, kaya niya pagsabi-sabihan ng ganyan. Halika nga dito, sasapakin kita. Alam mo yung ganyang ugali? Anong klase ng ugali yan? Provincial, hindi man ganyan lahat ng mga probinsyano eh. Si Bato lang ata eh, mga DDS lang ata yung ganyan yung style eh. Yung makalumang style. Hali kayo dito, sapakin kita, bakit hindi pantay ang mukha mo? Halika, sapakin natin para magpantay na. Tama ba naman yan? Unacceptable yan. At dapat panagutin nga yan eh. Tama yung mga nababasa ko sa comment section eh. Panagutin niya sa Senado eh. Sa Ethics Committee kasi unbecoming ito eh. Sa isang senador. Nako, wag niyong iboto ito. Ayan, ako mangangampanya na wag iboto si Bato. Kasi napakasama ng ugali at hindi dapat yan nandiyan sa Senado. Hindi pa harsh yan ha, yung comment na yan, hindi pa harsh. Mas marami pa mga harsh comments ang kumakalat sa social media dahil sa ginawa ni Bato. Kung ikaw ay may kamag-anak na stroke survivor, ngiwi daw po, mga tabingi daw po yung mga kamag-anak ninyo. Yan ang gustong palabasin dito ni Bato. Huwag niyong iboto yan. Kasi mamimihasa yan kapag ganyan lagi ang gagawin ni Bato. Nagsorry si Bato. Sige, basahin natin ka-coffee yung kanyang apology. Nasa sa inyo kung a-accept ninyo. Ako hindi ko to accept. Kung sa akin hindi ko to i-accept. Ito yung apology niya. Yan, puntahan nyo sa Facebook page niya, yung Ronald Bato de la Rosa, yung naka-blue check, verified po yan. No? Sabi niya, and I quote, "The past few days have weighed heavily on Filipinos." Hindi siya gumawa nito. Hindi siya gumawa nito, ChatGPT o gawa to ng kanyang ng kanyang staff. Basta hindi siya gumawa nito. For sure, hindi siya gumawa nito. The past few days have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanaoans at ibang Cebuano speaking people. Maraming nagalit at dahil sa nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. Napakabilis na lang mag-sorry. Ginawa nyo na rin yan kay kay General Torre. Di ba? Ayaw nyo ipa-aresto si Kibuloy, pinapalis nyo si General Torre dyan sa compound. Hindi ko nakinig sa inyo si General Torre. Wala, hindi nahuli si Kibuloy. Tapos ngayon, ito na naman kayo, magsusorry na lang kayo pag
Nako-corner kayo, magsusorry kayo. Dapat managot kayo dyan para hindi nyo laging ginagawa yan. Maraming nagalit. At dahil sa nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiw ako ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. First time ba nangyari yan? Hindi first time nangyari yan. Ugali talaga ni Bato yan. Kaya hindi na pwedeng idahilan na ngayon lang yan. Dahil maraming instances na ganyan yung ginagawa ni Bato. I apologize for what I said and did, particularly in failing to see the bigger picture. Lagi naman eh. Dapat madala na tayo. Laging ginagawa to ni Bato. My apologies to Congressman Percy Sindanya for my offensive comments on his person. I wish him good health. Nako, hindi totoo yan. Kung Percy, wag mong i-accept itong apology na yan. Hindi totoo yan at hindi sincero yung apology na ito ni Bato. I make no excuses and I take full responsibility for the hurt my words have caused. Ayan, kasuhan yan. Ano ba, dapat bigyan ng penalty yan ng Ethics Committee ng Senado kahit naka-break yan. Kasi, grabe eh. Laging ganyan yung nangyayari. Ganyan lagi yung style ni Bato. At dapat hindi kinukonsente yung ganyang estilo ng isang senador. Naku, Bato. Kaya ako talaga, wag talagang suportahan ito. Ako, I will campaign na wag iboto itong si Bato de la Rosa dahil sa napakasamang ugali nito. Sa lahat ng stroke patient na pagsabihan na, not directly saying, pero sabihin na tabingi yung mukha. Nako, unbecoming yan. Hindi ka tanggap-tanggap yan mula sa isang senador. Sige, kayo na humusga dyan ka, Coffee. Tatanggapin nyo ba itong apology niya? Pero kasi hindi ito isang beses nangyari lang. Maraming beses na ginagawa ni Bato yan. I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng ating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, pasukin na lang please like and follow ka-coffee nasa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated na rin kayo sa ating mga bagong upload. Kaya magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.